Tunay napakabuti ng Diyos. He gave His only begotten Son. Okay, John 3:16. Ito yung kaganapan. He gave His only begotten Son to save us. So nakita natin sa mga, especially mula nung Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo, hanggang ngayon, nakita natin yung reenactment. Okay? Reenactment. So nakita natin ang church, the whole world, no? Maging ito man ay Catholic Church, ito evangelical, Protestant. Nakita natin napakaganda nung kanilang dramatize or reenactment. Subalit gusto kong meron akong ipapakita sa inyo. Marahil, of course ito yung nating laging dalangin na God will reveal something to us. Yun ang sabi ng Scripture, ang sabi ng Lord, kung nga hanapin ninyo ako ng buong puso, masusumpungan ninyo ako. You know, ang Lord, marami pang bagay na hindi pa natin nakita. Kasi hindi natin siya hinahanap. So, nais kong ipakita sa inyo kung bakit na sa Easter na ito, para bang merong kakaiba na gusto kong makita ninyo sa aking, I'm not saying that I am better than the other. Subalit nakita ko dito, no, na pinakita ng Panginoon sa akin, unang-una, bakit dumating ang Panginoon? Bakit merong tinatawag na resurrection? O kaya kung start natin doon sa Christmas. Alam natin yung Christmas, ito yung pagdating, no? Yung pagsilang ng Messiah. No, ulit ko, ang Christmas hindi yan bagong damit, hindi yan na chocolate, hindi yan regalo. Subalit ang gusto kong makita ninyo doon, yung tao o yung Diyos nagkatawang tao siya. Nagkatawang tao and then namuhay sa kalagitnaan natin. Namuhay si Jesus. Nakita natin siya ay gumawa ng himala, nangaral siya ng salita ng Diyos, nagpagaling siya ng mga may sakit at kung ano-ano pa. Na para bang doon sa katawan na iyon, bago siya napako, nakita natin doon sa kanyang flesh na ito, gumawa siya ng mga bagay na nasaksiyan natin. And then, pangalawa noon, nakita natin din na si Jesus, mula nung itong Lent na ito, 40 days, nakita natin na para bang ang church, piniprepare tayo dun sa kanyang kamatayan. Yung kamatayan ni Jesus. Okay? Maraming tao ngayon na nagsa-celebrate ng Easter, subalit merong kulang na nakikita ko. No? Merong yung Palm Sunday, limbawa na lang, makikita mo, may palaspas sila. Hindi naman naiintindihan kung bakit may palaspas. Sabi nila, yung triumphant entry ni Christ doon sa Jerusalem. Ngayon naman, we celebrate Easter. Ang tanong, ano ba ang Easter? Ano ba yung kamatayan ni Jesus? Ano ba ang dapat niyang ilibing? Sinasabi natin din na meron tayong fallen nature, meron tayong original sin, pero gusto kong tingnan muna natin ano ang idinulot ng original sin. Hindi lang basta original sin. Ano ang nangyari sa body na ito after na magkasala siya? Okay? Going back to sa Garden of Eden. Ano ang nangyari? Remember, ang tao nung bago siya nagkasala, pure yung mind niya. Pure, okay? Wala siyang bahid na kasalanan, pure. Maganda yung kanyang isip. At saka meron siyang kakayahan, no? Remember, si Adam, siya yung namahala dun sa garden. Kumbaga, katunayan, ang sabi ng Scripture, siya din naglagay ng pangalan ng lahat ng nilalang ng Diyos. So madalit sabi, tingnan muna natin yung potential na nandoon. Subalit merong warning ang Diyos sa kanya, lahat ng bagay na yan pwede mong kainin maliban lang dito. Alam natin yun. So nung kinain niya yun, ano ang naging resulta? Yun ang gusto kong makita natin. Kasi kung hindi natin makikita kung ano yung nangyari dito sa body na ito at kung ano yung nilibing ng Diyos, dito sa Galatians, ito yung nangyari. Ito yung naging sitwasyon ng tao nung siya ay nagkasala. Ito ang tao. Ito ang nilibing ni Jesus. Kaya sabi dito sa Galatians chapter 5, 19-21, ito, hindi makakaila ang gawa ng laman. Okay? Ito yung nangyari, tatandaan ninyo. Okay? Kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay,
paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Ito yung naging karakter o ito yung naging nature ng tao na nakuha niya doon sa sinasabi nating original sin. Hindi natin ito nakita. Nag-i-end lang tayo doon sa original sin, original sin, original sin. Ito yung nangyari. Kaya tingnan mo sa society natin ngayon, ito ang nangyayari. Ito tayo. Even nung bago tayo nakakilala sa Panginoon, ito tayo. Kaya sabi dun sa huling scripture, muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito, hindi magkakaroon ng bahagi ng karya ng Diyos. Hindi ka makakarating sa karya ng Diyos. Kasi ito labag ito eh. Pero ang beauty dito, ito yung Easter. Ito yung kamatayan ni Jesus. Itong gawa na ito na nakuha natin kay Adam and Eve, ito ang inilibing ni Jesus. Ito ang nilibing ni Jesus. And then, itong kasama tayo, dito na ilibing. Okay? Ito yung gusto kong ipakita sa inyo. Dahil akala natin, nakikita pa rin natin yung mga tao no, na they confess that they are Christian. Pero ang pamumuhay, nandito pa rin. Nakikita pa rin natin ito. Even tayo, nakikita natin ito. Kung mamaya, papakita ko rin sa scripture kung anong dapat natin gawin. So, madalit sabi, ang tao, kailangang mailibing yung kasalanan na yon. Tatandaan natin din, sabi dito sa scripture, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. Okay? At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, lahat tayo ay damay. Sa John 10:10, ang sabi din dito, dumarating ang magnanakaw para magnakaw, pumatay at manira. Okay? Yun ang ginawa ng demonyo, okay? From the very beginning. Kaya ang tao, nalinlang siya doon. Iyon ang gawa niya. Pero ito naman ang ginawa ng Lord. Ang sabi dito, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masagana at lubos. I came to give you life abundantly. Ito yung dapat nating makita ngayon. Abundantly. Ano nga ba itong abundantly? Bago ko talakayin yun, nice kung tingnan pa rin natin ito. Kung tayo ay kasamang namatay na ni Jesus, kaya sabi dito, huwag na ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi ninyo sundin ang masamang hilig nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay. At ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawang bilang kasangkapan ng kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan. Sa Romans 6. Okay? Very powerful. Tingnan niyo ito. What shall we say then? Sa Tagalog ko basahin. Okay? Nawawala yata yung aking Tagalog. Thank you, Lord. Sabi dito sa Romans 6 sa Tagalog. Nawawala. Okay. Okay, ang sabi sa Romans 6, ano ngayon ang sasabihin natin? Sabi niya, magpapatuloy pa ba tayo sa kasalanan? Hindi na, sabi niya, patay na tayo sa kasalanan. Madalit sabi, nung binasa ko sa inyo, yung old life, okay, yung fallen nature natin, kasama ng nailibing yun. Ngayon, maraming Christian, para bang ang nakikita nating Christian, ganito ko ilustrasyon, nakakita may alam tayo na may palas, o kaya Malacanang. Tinitingnan natin yung palas na yon o kaya villa. Napakaganda sa labas. Pero hanggat hindi ka pumapasok dun sa loob ng palas na yon, hindi mo makikita o masasaksihan o ma-encounter, ma-experience yung nandun sa loob. Ito yung point. Maraming Christian, they are Christians, kung minsan sinasabi nilang they are sarado katoliko, dekandado sementado, sila protestante o born again. Pero hanggang doon lang sa labas, nakikita lang nila. Hindi nila na-encounter o na-experience yung ginawa ni Christ. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, itinuturing kong basura ang lahat ng
si Jesus. Remember, yung encounter, okay? Encounter, napaka-importante nito. Si Saul, na si Saint Paul ngayon, si Saul, dati siyang persecutor, kontrabida. Ibig sabihin, makikita mo yung Galatians sa kanya dahil yung minana niyang nature, dun kay Adam and Eve, nandun pa yung nagingit-ngit, yung mga tao na gustong sumunod sa Panginoon, kinakaladkad niya ito. Pero, nagkaroon siya ng encounter kay Jesus nung pamunta siya ng Damascus. Conversion. Sa isang tao, napaka-importante ng conversion o encounter. Ito yung sinasabi kong pagka nakikita mo yung villa o nakikita mo yung palace, maganda sa labas, pero hindi ka man makapasok. Sa Christianity, hindi lang ikaw ay Christian. Dapat mong ma-encounter yung Creator. Dapat mong maranasan itong ginawa ni Jesus na ikaw ay pinatawad. Hindi mo lang pwedeng sabihin na pinatawad ka. Kailangan mong maranasan yung power niya. Kaya yung salita ni Lord, sabi niya, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Two things. Baptism of water at saka baptism of the Holy Spirit. Maraming tao na-experience na nila yung baptism of water pero hindi nila na-encounter o na-experience yung baptism of the Holy Spirit. Kaya naman, kapag ikaw ay nabaptize ng Holy Spirit, mag-change yung panlasa mo. Mag-change yung pananaw mo. Merong isang bishop many years ago, sa aming conversation, ang sabi niya sa akin, wow, sabi niya, meron ka palang genuine encounter with Jesus. Napaka-importante nun. Kasi kung hindi ka nakapasok dun sa bahay na yon o dun sa palace na yon o dun sa villa na yon, hindi mo ma-experience, hindi mo ma-enjoy yung nandun sa loob. Hanggang dun ka lang sa labas. Ibig sabihin, you need to encounter your Creator. Yun ay desire ng Diyos. At yun, marahil, ang nangyayari sa panahon na ito, kaya meron tayong shutdown, kaya tayo nasa quarantine, I believe, ang Lord, ang church niya, ang mga tao, bagamat Christian sila, nagsasabi, every Sunday nasa church sila, pero yung way of life naman nila is the same sa mundo. Pagka nandun ka sa church, para bang you are pious, you are holy, pero paglabas mo, you act like the devil. Hindi nagbabago kasi walang encounter. Okay? Kaya nga sa scripture nakalagay, ang sino mang na kay Kristo, bago na siyang nilalang. Wala na yung dati. Kaya yung mga tao na yon, kapag na-experience nila, bago na sila, tingnan mo. Sinasabi sa scripture, mahalin mo ang iyong kaaway, mahalin mo ang iyong kapwa. Marami akong alam na tao, na Christian, kapag dumating sila sa gipitan, lumalabas yung ugali na nakuha nila kay Adam and Eve. Many people, they put you in hell. Kapag nagkamali ka, ilalagay ka nila sa impyerno. They torment you. Ibig sabihin, walang encounter. They are clergies. Okay? They are bishop, they are priest, they are pastor. Kasi wala silang encounter. Paano mo magagamit yung new nature mo kapag dumating yung mga sitwasyon na yon? Tingnan natin, ang God ba, o like Jesus, nung bang siya'y pinako doon, nakita ba natin si Jesus? Gumanti ba siya? Hindi. Anong sabi niya? Father, forgive them because they do not know what they are doing. Sa tao, kapag isunod natin, yung dati natin, kapag hindi natin sinama yung old life natin sa kamatayan ni Jesus, kapag merong nangaasar sa atin, o may mga tao na they put us into iniipit tayo, anong lumalabas? Minumura natin sila, pinapagalitan natin sila, instead, na ang tao, kapag ang Biblia sinasabi niya, pag binato ka ng bato, babatuin mo ng tinapay. Hindi. May garapon pa nga. Ibig sabihin, hindi yun ang nature. Kaya dito, pinapakita ng Panginoon sa atin, hindi lang basta tayo nagsiselebrate ng remind tayo, like ngayon, ito yung nangyari na 2,000 years ago. Ngayon, yung nangyari na yun, ano ang yung naging benefit? Nalasap mo ba? Merong nagbigay ng cake dito sa bahay, Hindi lang namin yung pagmamasdan. Hindi lang kami manlalaki ng mata. Masarap, masarap, masarap. Hindi.
kakainin namin yung cake. Nang sa ganoon, ma-enjoy namin yung cake. So the same thing in Christianity. Happy Easter, Happy Easter. Sa Facebook ngayon, Happy Easter, napakaganda mga dekorasyon. Sa simbahan, kung titingnan mo, napaka magarbo. Pero ang tanong, yung bang power, kaya nga sa image, nandoon, pero the power we deny. So, may kulang. So, kung ikaw, nakikita mo ang iyong sarili, mula nung ikaw ay naging church-goer, meron ka bang nakitang pagbabago? Yung bang love ng Panginoon ay nasa iyo? Kasi ang world, hindi natin ma-change yan kung walang encounter kay Jesus. Without the Holy Spirit, without yung heart ng God sa atin, yung compassion, yung love, yung reaching out, hindi natin mag-gain ang word, hindi natin madadala yun sa Panginoon. I remember, ang sabi ng Lord, napunta ako sa hospital, hindi niyo ako dinalaw. Nawalan ako ng damit, hindi niyo ako binigyan. Nawalan ako ng pagkain, hindi niyo ako pinakain. Nawalan ako ng tirahan, hindi niyo ako binigyan tirahan. Ang sasabihin natin, kailan ka namin nakitang walang pagkain? Ang sabi ng Panginoon, ang ginawa ninyo sa inyong kapwa, ginawa ninyo sa akin. Hindi natin yung ginagawa. Namimili pa tayo ng mga tao. Yung mga minamahal lang natin, yung mga taong nagmamahal sa atin. Pero yung mga hindi nagmamahal sa atin, hindi natin mahal. Pero ang sabi ng Scripture, ang bibigyan mo daw, yung mga walang kakayahan na gumanti sa'yo. Because kung walang encounter, okay, hindi mo ito magagawa. Sa mga walang encounter, it's okay dahil hindi pa naman nila naiintindihan, no? Sila pa rin, yung paring old life nila ang siyang ginagamit nila. Napaka-importante. We celebrate Easter. Ilang taon na tayo? Ilang taon ka nang nagse-celebrate ng Easter? Happy Easter, Happy Easter. Ang tanong, yung bang buhay mo kasama bang tayo ni Jesus? At hindi nag-i-end doon. Yung pagkabuhay niya mag-uli, kasama ka at ako doon sa bagong niya, new life. Yun ang tinatawag na new life. O kung gusto mong gamitin, ikaw ay born again. Yung magiging born again mo, yung new life mo, kailangan yun ay mag-grow. Ngayon, dahil para bang, example, isang baby, okay? Ang isang baby nakakasilang, kailangan mo yung ninonoris. Pinapaliguan mo, everything, para siya ay maging strong. Kung ikaw ay Christian, kailangan mong magbasa ng Biblia. Okay? Kailangan mong basahin ito upang sa ganon malaman mo kung ano ang tuntunin na yung tatahakin. Kailangan mong mag-Bible study. Kailangan mo rin ng church. Sabi nga ng mga church father, kung ang father daw ang tinatawag mong God, who is your mother? Saan ka mag-grow? Ibig sabihin, kailangan mo ng community, kailangan mo ng church. Nang sa ganoon, ikaw ay mag-grow. Ibig sabihin, hindi lamang sa nag-i-end, dun sa ikaw ay Christian, hindi siya nag-i-end dun. Ang tatanda natin sa Scripture, yung five ministry, nandun sila to teach you, to encourage you, para ang layunin, ikaw ay magiging kawangis ni Jesus sa Ephesians. No? Yun ang pinaka-main goal natin. So sa pagiging bagong Christian mo, kailangan mong lumago sa bagay na ito. Remember, you need encounter. You need encounter. Isa pa, bago ka makapasok dun sa bahay, o dun sa villa, o dun sa palasyo, dadaan ka sa pinto. Hindi ka pwedeng makapasok doon nang hindi ka dadaan sa pinto. Nais kong ilid ko kayo how to accept Jesus. He's the door. Okay? Napakarami kong nasubaybayan na Muslim, mga Jewish na hindi naniniwala sa Panginoon. Pero when they encounter Jesus, they accept Jesus. Even ako, na-experience ko, nung sa pagsisik ko sa Panginoon, naranasan ko, yun ang aking encounter way back 1986 o 87, no? Yun ang encounter. Para bang doon ako nakapasok o doon ko tinanggap si Jesus as my Lord and Savior. Hindi siya religion. Accepting Jesus, sapagkat sinasabi sa Scripture, kung i-confess mo, kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon, namatay siya at nabuhay siya mag-uli, ikaw ay maliligtas. I would like to lead you in prayer how to accept Jesus upang maranasan mo, ma-experience mo, ma-encounter mo itong aking sinasabi. Kaya ibig sabihin dito, napaka-importante sa isang tao. Uulit ko,
mag-change ang iyong pananaw, mag-change ang iyong panlasa, mag-change ang iyong mga gustong gawin. Para bang sa isang tunay na Christian na may encounter, hindi ka gagawa ng mga bagay-bagay kung hindi ka, paggising mo sa umaga, kung hindi ka makikipag-communicate muna sa Kanya. Ang kape, mamaya pa yun. Ang gusto mong gawin, sapagkat ikaw ay may encounter sa Panginoon, ang gusto mo muna, makipag-usap ka muna. Yun ang merong encounter. Sa mga wala encounter, ang nauna, kape. Okay? So, ibig kong sabihin, dahil kung dalhin ko kayo doon, para sa ganun makapasok kayo doon sa sinasabi ko sa inyo, na you need to encounter, you need to experience kung ano yung nandun sa loob na yon. So, I would like to ask you to bow your head and close your eyes. Nice kung sumunod kayo sa prayer na ito, gawin yung sariling panalangin. Sabihin nyo, Panginoong Yesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Ako'y naniniwala na ikaw ay namatay at nabuhay mag-uli. Binubuksan ko po ang aking puso. Inahanyayan kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ilista mo ang buhay. Para sa mga may sakit. Sapagkat maraming nagtitext sa akin na tunay sila'y kinakatagpo. Natatandaan ko lagi yung sa Matthew 10:7-8. Ang sabi ng Panginoon, ipangaral ninyo ang kingdom. Ipangaral ninyo ang principle ng God. Ito na ipangaral ko na. Pangalawa, sabi niya, pagalingin ninyo ang mga may sakit. Kaya kahapon o sa mga aalos araw-araw, may mga tumatawag dito for healing. So, nice kong gawin yung pangalawang parte, healing. Sapagkat yun ang binigay na, yun ang kinumission tayo ng Panginoon. Inuutusan na magpagaling ng mga may sakit. Ako'y naniniwala, kahit saan kayo naroroon, okay? Sa Panginoon walang imposible. He's the same yesterday, today, and forever. Gamitin niyo ang pananampalataya ninyo. Meron sa Philippines, from here, pinag-pray ko siya. Hindi na siya makalakad dahil aksidente siya. After few years, hindi na siya makalakad. 3 tao, based dun sa kanyang text sa akin, 3 tao ang umaakay sa kanya para lamang makalakad. And then, ang ginawa niya, tumawag siya dito. And then, pansin niya, lumalakas yung kanyang paa, tumayo siya, naglakad, hanggang lumabas siya doon sa pinto dahil sabi ko, pasok ka muna sa kwarto. Nung lumabas na sa pinto, nagulat yung mga, naglalakad ka na. Nung ko na-realize, itong palang tao na ito, kinakarga siya ng 3 tao. So imagine mo, sa Lord, walang imposible. So sa oras na ito, kung meron kayong karamdaman, nais kong ipatong ninyo ang inyong kanang kamay sa bahagi ng mga may sakit ninyo. Ang Lord, bibisitahin niya kayo dyan. Walang imposible sa Kanya. Sapagkat siyang may sabi, upang hindi niya kayo maabot. Gamitin niyo yung faith ninyo. Hindi yung head, okay? Hindi yung mind. Yung faith, yung heart ninyo. Ako'y mananalangin. Thank you, Lord. Dakilang Diyos, sa oras na ito, nagpapasalamat po kami sa panibagong buhay, sa pagkabuhay mo mag-uli. Meron kaming new life. Inilibing mo, Panginoon, ang aming old nature. Ngayon kami bago. Lord, sa oras na ito, may mga kapatiran ako nakikinig sa live streaming na ito o sa video na ito na merong karamdaman. Lord, ang sabi mo, magpagaling kami ng mga may sakit. Magpalayas kami ng mga demonyo because you gave us the authority. Lord, sa oras na ito, ang dalangin ko, anumang sakit meron sila sa oras na ito. Lord, I ask that you may visit them. Show up to them, Lord, right now. Hayaan mo, Lord, na ma-experience kanila, ma-encounter kanila, Panginoon. Masasabi nilang sila'y kinatagpo mo sa kanilang pangangailangan. Lord, salamat po sa kagalingan. Salamat po, O Diyos, sa kagalingan na binibigay mo sa kanila. Hinihipo mo sila, Panginoon, sa kanilang karamdaman. Binabangon mo sila, Panginoon, sa banig ng karamdaman. Pinapatayo mo sila, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na nagpapagaling noon, ngayon at magpakailanman. Salamat din, Panginoon, sa mga nawasak na tahanan. Salamat, Panginoon, sa restoration mo sa kanilang mga buhay. Salamat din, Panginoon, sa mga na-involved sa drugs na kung saan, Lord, nasira ang kanilang isip. Lord, ang dalangin ko, hipuhin mo sila. Abutin mo sila, Panginoon, sa oras na ito. Lord, ganoon din sa mga na-infect ng COVID-19. Lord, ang dalangin ko, iunat mo ang iyong kamay para sa kanila. Lord, touch them.
Touch them right now, Lord. Touch them. Lord, let your healing power flow in their life right now. Lord, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you for your presence. Lord, thank you for visiting them right now. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ho rabasanda rabubusando rababasandi. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, marami pong salamat sa kagalingan na binigay mo sa aking mga kapatiran. We thank you, Lord. We bless you. In Jesus' name,